Mark chapter 11 verse 22, ang sabi po ng Biblia, "And Jesus answering saith unto them, Have faith in God." 23, "For verily I say unto you, whatsoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith." Let us all stand and let us bow our heads and let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos, minsan pa kami po ay narito sa inyong harapan. Kitang-kita niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa na aming mga puso ay mabuksan. Praise the Lord. Na ma-realize po namin bakit po kami naririto. Katagpuin niyo po kami na ang inyong banal na Espiritu Santo ay muling mabuhos sa aming kalagitnaan. Sapagkat marami po sa amin ang mga daan ay hindi alam kung ano ang nilalakaran. Tulungan niyo po kami na magtiwala na sa araw na ito, Panginoon, aming makamit ang kasagutan na matagal ng tanong sa aming puso isipan. Praise the Lord. Revive us, O Lord, today. We ask you, we humble ourselves. God, please. And according to our faith, be unto us. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Don't give up on your faith. Ito po ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Bakit don't give up on your faith, mga kapatid? Sapagkat tatandaan po natin, hindi po lahat ng tao kayang manatili sa tinatawag na pananampalataya. May mga tao po, mga kapatid, to see is to believe, na kung saan ay dumadating sa punto na kanilang mga buhay na ang kanilang pagsampalataya sa Panginoon ay good for 1 week, good for 2 weeks, 1 month, or a year. Hindi nagtatagal. So ito pong don't give up on your faith, mga kapatid. Dito po natin matututunan na huwag isusuko ano man ang ating tinanggap sa Diyos. At ang layunin po ng ating pag-aaral sa oras na ito ay mapalakas ang ating pananampalataya at panghawakan ang aral na ating pong natutunan. Huwag niyo pong bibitawan, mga kapatid. Huwag sumuko sa iyong pananampalataya. Dito po sa ating binasa na sinasabi ng Panginoong Hesus, "And Jesus answering saith unto them, Have faith in God." Gusto ng Diyos, mga kapatid, na ang bawat mananampalataya na sumusunod, naniniwala sa Kanya, ay huwag tatanggalin yung pananampalataya na sinasabi o iniaaral ni Kristo sa mga mananampalataya o sa Kanyang mga alagad. At doon sa Mark chapter 11 verse 23, yung word na "For verily I say unto you," ay maraming beses po natin yan mababasa sa New Testament. Gaya ng John chapter 3 verse 3, "Verily, verily I say unto you, except a man be born in water and of the Spirit, in water, he cannot enter into the kingdom of God." Nung John chapter 3 verse 5, sinabi ulit dyan, "Verily, verily I say unto thee." Kung mapansin po ninyo, kapag ang Diyos po ay nagbibigay ng diin sa kanyang sinasabi na totoo, gumagamit po siya ng word na verily. Sa wikang Tagalog ay katotohanan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. At ginamit niya muli ito dito, at ang kausap niya, mga kapatid, sa punto na ito, way back 2,000 years ago, ay ang mga alagad niya, ng mga apostol. At dito po sa bersikulo na ito, marami po gumagamit nito na kung saan ay ipinakikilala at itinuturo na kung ikaw pala ay mayroong pananampalataya, ang bundok ay pwede mong ilipat, mga kapatid, doon sa kabilang dako. Ipasugba mo sa dagat. Na kung saan ay hindi po
naintindihan kung ano po ang ibig sabihin ng Panginoon nung sabihin niya kung sino man ay mananampalataya. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain. Sinabi niya unto this mountain, hindi po niya ginamit ang plural form. Hindi this, kundi this. Siya po, he is talking about a certain mountain, mga kapatid. Isang mountain ang tinutukoy niya. Hindi yung nandito sa Bataan ba yan? Hindi po yan. Hindi po yan yung mountain sa Batangas o Mount Everest. Siya po ay tumutukoy kung babalik tayo way back 2,000 years ago nang kausapin niya ang mga alagad. Whatsoever shall say unto this mountain. Sa wikang Tagalog, ano man ang sabihin ninyo dito sa bundok na ito? Hindi sa mga bundok na pinagkamanian ng marami na nag-i-exaggerate, mga kapatid, itong ibang mga ngaral para buksan po yung isipan ng mananampalataya na kahit anong bundok pwede mo ilipat. Nakukuha niyo, mga kapatid. Siya po ay nagsasalita sa isang bundok na yon, at ang pangalan ng bundok na yon, mga kapatid, ay Mount Olives. Pag yan po ay itinaas po ninyo dyan sa Mark 11 verse 1, yan po yung tinutukoy niyang bundok. Yan po ang itinuturo ng Panginoon na yung Mount of Olives na yung, mga kapatid. Nakausap niya mga apostol o ang mga alagad, kung sino man ang magsalita dyan at iangat at ipasugba sa dagat ay mangyayari kung siya ay mananampalataya. Sino ang kausap? Mga alagad. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang kinakausap para ilipat mo. Unang-una sa lahat, hanggang Pilipinas lang tayo. Hindi nga natin kayang pumunta ng Israel eh. Di ba na lang kung may pera po tayo? Batasan nga lang, hirap na tayo eh. Youth camp nga lang, hirap na eh. Pumunta doon sa Laguna. Di ba? Tapos, sasabihin mo, ilipat mo itong bundok dito ng Bataan. Una sa lahat, hindi ikaw ang kinausap. Hindi ikaw ang sinabihan. Hindi ikaw ang binibigyan ng challenge. Okay? Pinakikita lamang ng Diyos, mga kapatid, na kung mananampalataya kayo, magagawa ninyo yan. Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt. Ibig sabihin, mga kapatid, para maintindihan po natin ang nagiging hindrance, mga kapatid, ng mga alagad. Kaya binanggit ng Panginoon ang huwag mag-aalinlangan, mangyayari yun. Kasi po, nag-e-exist noon pa ang pag-aalinlangan. At ang kalaban po, mga kapatid, ng pananampalataya ay ang pag-aalinlangan sa buhay. Nanalangin ka, Panginoon, pagalingin mo po ang aking mahal sa buhay. And after noon, mga ilang araw, nag-aalala ka, mukhang walang pagbabago, mukhang hindi siya gagaling. Kaya pag hindi gumaling, pupunta sa albularyo. Nawala yung kanyang faith doon sa kanyang pinananaligan na ang pananampalataya o ang pananalangin ay tumutugon doon ang Diyos. Ganun po ang tao. Pagka meron, gaya ng sinabi ng ating kapatid, huwag mo antayin na meron pang hospital o ano pa, tsaka ka mananalangin sa Panginoon. Kaso ang problema nga, kapag hindi nakuha sa prayer, ang tao naghahanap ng albularyo. Naghahanap, mga kapatid, ng kung ano yung pwedeng makagamot sa iyo. So, ang nangyayari, maging first option mo ang Panginoon kung mananampalataya ka, pero kapag hindi tumanap, pupunta ka sa albularyo. Ang hindi naman mananampalataya, ang first option, albularyo, kung saan-saan pupunta, tapos pag wala na talaga, Diyos na talaga ang makakagawa. Nakuha niyo yung pagkakaiba. Ganyan po. Totoo po yan. Ang mananampalataya, first option ng Diyos. Pagkatapos sa iba na, sa kaibigan na, o sa kung sino man. Pero yung mga hindi mananampalataya, naubos lahat ng resources, tsaka sila lalapit sa Panginoon.
Alam niyo yung nasa sitwasyon kayo na kung saan parehas kayong naghanap. Nagkasalubong kayo sa daan. Tako nyo? Nakula naman sabihin sa'yo ng hindi mananampalataya. Saan mo ta? Galing na ako doon, Brad. Galing na ako doon. Nasaan ka? Di ba mananampalataya ka? Oh, ba't mo naman iniwan ang Diyos mo? Eh doon nga ako pupunta sa Diyos mo kasi natapos ko na, naubos ko na lahat ng resources ko, pati pera ko. Hindi nga gumaling eh. Kaya nga nandito ako sa Diyos mo eh. So ibig sabihin, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ay hindi pa na makapangyarihan, so hindi na rin ako pupunta. So wala palang bagay na makakasagot sa aking mga pangangailangan dito sa lupa. Nakuha ninyo mga kapatid. Kaya kung tayo po ay sinusubok ng mga karamdaman, sinusubok po tayo mga kapatid ng hirap sa buhay, dapat kang manatili mga kapatid na nagpapakumbaba, nakaluhod, na nanalangin sa ating Panginoong Diyos at umasa ka na ikaw po ay tutulungan ng Panginoon. Tutulungan niya po tayo mga kapatid. At gaya ng aral na ito o ng ating pong binasa, sinabihan niya dyan ng mga apostol, ng mga alagad, kung hindi kayo mag-aalinlangan sa inyong puso. Ang pag-aalinlangan po ay nagsisimula sa puso, hindi sa isip. Ito. Kaya, kung dumadating sa punto, bakit parang hindi binibigay ng Diyos ang ating mga pinapanalangin? Baka may problema po tayo sa puso. May mali po sa ating puso. Okay? Sabi diyan, ulitin ko po, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass. Mangyayari po. Ano man ang iyong sabihin, mangyayari po yun, mga kapatid. Ngayon, he shall have whatsoever he saith. Napaka makapangyarihan po ng salita. Ang salita, pwedeng pumuksa, pwedeng sumira, pwede po itong magdala ng pagpapala. Naalala niyo po yung nag-viral? Mga kapatid? Nag-viral na teacher? Nakita niyo po yung kanyang sinabi, di ba? Sobrang sasakit. To the point, mga kapatid, na yung mga estudyante ay minaliit. Mga ingrato daw. Mga squatter daw. Wala kayong mararating sa buhay. Di ba sabi? Wala kayong lugar dito sa mundo. Tingnan mo. Siya pa may-ari ng mundo. Siya pang nagdesisyon. Okay? So ano po mga kapatid ito? Nakakasira ito ng loob ng mga estudyante. Kung totoo man yung viral video na yun, parang di ako kumbinsido na teacher yun. So ngayon, pag yan ay narinig ng bata, wala kang mararating sa buhay, at ikaw ay mahina ang iyong loob, mga kapatid, ganun ang mangyayari sa iyo. Makapangyarihan po ang salita. Ang salita, kaya po makapatay. Tandaan niyo po yan. Yun lang na sinasabi sa isang lalaking nagmamahal sa isang babae ng todo-todo, tapos nalaman niya na hindi pala sa gusto. Di ba marami pong nagbibigti, babae at lalaki? Dahil makapangyarihan yung salita. Hindi na kita mahal. Maghanap ka ng iba. So magdadamdam siya ng ilang araw, maglalasing at pag hindi niya na kaya, makakakita siya ng lubid. Tapos siya ay magbibigti. Dahil sa salita. Ganon din mga kapatid, yung salita, mga kapatid natin, ay mayroong kapangyarihan na kung saan ay makatawag ng atensyon mga kapatid ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, may mga kapatid tayo na parang pinanghihinaan. Meron man ditong kapatid, mga kapatid na kung saan ay gusto niyang ma-revive siya ulit dahil matagal na siya hindi na-revive ng Panginoon. Sabihin mo lang sa Panginoon sa oras na ito. Sabihin mo lang, gustong marinig ng Diyos. Hindi yung, alam mo naman yung aking galaw, Panginoon eh. Action speaks louder than word naman, Panginoon eh. Huwag po tayong maging mangmang. Kailangan po natin magsalita. Huwag tayong katulad ng iba na nag-date. Ano sa inyo? Alam mo na kung ano sa akin. In-order. Pagbigay.
Hindi yan. Sabi mo kahit ano, wag lang yan. Di ba? Ginagawa mong uhula, mga kapatid, ang iyong mahal sa buhay. Sabihin mo, mga kapatid, hindi yung, alam niyo yung mga ito nangyayari naman to sa buhay natin. Hindi po, ang saya nyo lang ng isang oras, tapos pagkatapos ng isang oras, bigla na siyang tahimik. Ay, hindi ko sinasabi ng asawa ko to Nabibigay lang ako ng halimbawa. Hindi ko nyo ng asawa ko, mahal na mahal ko yan. Magugulat ka na lang, tapos mararamdaman ng mga kapatiran na may nangyayabot sa dalawa talaga ako ito. Mga kapatid, be professional. Kahit galit na galit ka na sa partner mo, sige lang, plastikin mo lang, hanggat maaari. Huwag ka lang makatisod ng kapatiran. Magpigil. Lalo na sa mga kababaihan, siyempre kasama din ako. Pero most of the time kasi halata kasi babae. Hindi kaya magpigil ng emotion. So, kailangan, lalo na pag may mga baguhan sa pananampalataya, pigil ka lang. Ay, gusto mo lang putusin. Sige lang. Kaya pagkamayan ka, kung kaya mo itago, umiyak ka sa akin. Hanggang may tatago, huwag mong ilalabas mga kapatid. Kasi makaka-apekto po yan, lalo na mamaya family day, baka mamaya biglang may mag-umeksena dyan mamaya. Sinasabi ko na sa inyo mga kapatid. Okay? So ulitin po natin, balik tayo doon mga kapatid, kinakausap ang mga apostol dyan. Ngayon, aalamin po natin ngayon. Sa Romans chapter 10 verse 17, sinasabi ng Biblia, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Para mas maintindihan po natin, saan ba nagmumula ang pananampalataya? Ang pinagmumulan po ng pananampalataya ay ang pakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. So salita ng Diyos, kapag ito po ay iyong pinakinggan, ikaw po ay magkakaroon ng pananampalataya. Sa salita pa lang ng Diyos yun, hindi pa yan sa salita ng best friend mo na sinungaling. O kaibigan mong sinungaling. Nakakita na po ba kayo ng isang, ewan ko kung naranasan niyo to, yung dumadaan kayo doon, paulit-ulit kayong dumadaan sa iskinita na yun kahit gabi. Wala kayong nararamdaman. Tapos isang araw nung may nagkwentuhan, naku, may ahas pala doon, may nakawalang ahas doon. Ngayon, narinig mo. So ngayon, ano mangyayari sa'yo? Maapektuhan ang pagdaan mo doon sa iskinita na yun. Lalo na kung sinasabi daw kung may nagagalang mamamatay tao daw. Di ba? Kumakatok daw sa mga pintuan. Ay, hindi ako natatakot. Bakit ika? Lakas naman ang pananampalataya mo. Hindi ako matatakot, pre. Bakit? Wala kami pinto. Exempted kami. Siyempre yung mga walang pinto dyan. Kasi, ang requirements kasi may pinto. Kakatok. Okay? So yun, naapektuhan tayo kapag kami mga naririnig tayong ganyan, di ba? Lalo na sa mga lalaki, naramdaman mo na gusto ka nung gusto mo, tapos bigla ka may maririnig na, ay pre, hindi ka pala gusto nun. Siyempre kahit hindi mo nakukumpirma, panghihinaan ka. Yung tipong magugulat na lang sa iyo yung babae, bigla ka umiiwas sa kanya. Di ba? Ang laki kasi ng impluwensya ng salita. Kaya mga kapatid, pagdating po sa pananalita, ingatan po natin. At yung pananalita, mga kapatid na positibo, mas maganda sabihin natin sa Panginoon. Okay? Para po tayo po ay makaramdam, mga kapatid, ng kagalingan kung meron tayong karamdaman. So yung pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya wag po kayo maniniwala sa mga tao na nagsasabi na kahit hindi na daw ika sila magsimba, basta ang Diyos ay nasa puso nila, basta meron silang pananampalataya, na naniniwala sila na mayroong Panginoon. Hindi po yung totoo. Kasi, ang pananampalataya, sabi ng Biblia, nanggagaling sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ang isang tao na yan na nagsasabi na mayroon siyang pananampalataya, tapos ayaw niyang makinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid, peke yung pananampalataya na mayroon siya. Yung pananampalataya mayroon siya, alingaw-ngaw lang yun, narinig niya lang sa nanay at tatay niya na may Diyos. Sa lolo niya. Di ba? Yung bata kasi habang lumalaki, may influensyahan yan eh. Oh.
Ano po mangyayari? Maniniwala ka na may Diyos. Pero hindi mo mapatunayan na mayroong Diyos. Marami po sa mga tao naniniwala may Diyos pero hindi po kayang tindigan na mayroong Diyos. Hindi mo makita, mga kapatid, sa kanilang buhay. At sinasabi po dito sa 2 Thessalonica chapter 3, verse 2, na hindi po lahat ng tao ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Tatandaan niyo po yan sa inyong buhay. Hindi po lahat ng tao mayroon pong paniniwala sa Diyos. Mayroon pong mga tinatawag na ateista na kung saan kahit anong banggit mo ng Diyos sa kanila, hindi po sila naniniwala. Hindi sila naniniwala na may langit at mayroong impyerno. So, biblical po yan, mga kapatid. So, ulitin ko po, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya kung gusto po nating lumakas sa ating pananampalataya, kailangan po natin palaging makinig. Makinig po kayo, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. At ang sabi dito sa Luke chapter 1 verse 37, kakapakinig mo, kakabasa mo, darating ka sa isang sitwasyon na kung saan, kahit na nahihirapan ka na, sinabi ni Lucas, for with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Panginoon. Inuulit ko po, walang imposible sa Panginoon. Hindi maganda ang mood mo ngayon, walang imposible sa Panginoon. Mga kapatid, sino sa inyo gustong puspusin ng Diyos, ng Espiritu Santo? Taas po. Asang diba? Yung mga hindi tumaas, bukas yung pinto. Pangin muna kayo. Okay? Tatandaan niyo po ha. Excited ako sa gagawin ng Panginoon ngayon. Kasi ang Panginoon, sa Bible study kahapon sa Tansa, nagparamdam kahapon sa Bible study. Tinanong ko nga si Brother Jerome, naramdaman mo? Naramdaman daw ni Brother Jerome. Ako naniniwala, may gagawin ng Diyos. Kahit gaano kababaw ang preaching, kapag yung nakikinig, malalim, marirevive yun. Huwag natin ilagay sa preacher yung worship natin. Gusto ko yung nalabas yung native, talagang nakakadala, nakaka-worship. Mga kapatid, pupurihin natin ang Panginoon sa sitwasyon na kung saan alam mo dapat bakit mo siya pupurihin. Okay? Sabi dito, sa Mark chapter 11 verse 22 to 23, nabasa natin yan. Sinasabihan ng Diyos, have faith in God. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, kahit gaano kaliit, kahit maliit na lang yung pananampalataya mo, huwag mong iwawala. Dahil ang sabi ng Biblia, kung ang iyong pananampalataya ay magiging isang kasiliit lamang, mga kapatid, ng butil ng mustasa. Nakakita na kayo ng butil ng munggo? 3 times po ang liit ng butil ng mustasa doon po sa munggo. At imagine niyo yun, ganong klaseng pananampalataya lang, meron na natitira ka. Mga kapatid, mag-work yun. Naunawaan po ba natin? Alam po natin, mga kapatid, dito po sa aral ng Panginoon o doon sa kanyang journey, yung tinatawag po na babaeng may sakit na 12 years na po siya na may sakit. Naubos na po ang kanyang kayamanan, ang kanyang ipon, lahat, pumunta na siya sa kung saan doktor, para pagalingin po ang kanyang karamdaman. Meron po siyang karamdaman na kung saan dinudugo po siya, babae yun. Diba? Dinudugo. Ang sabi ng Biblia, naikot niya na, nagastos niya na, naubos na lahat ng resources niya, mga kapatid. At nang narinig niya ang patungkol kay Jesus, na si Jesus ay nagpapagaling, si Jesus ay makapangyarihan. Nagsabi siya sa kanyang sarili, kung mahahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit o kanyang kasuotan,
gagaling ako. Mga kapatid, ito ay pananampalataya na kung saan dapat ay magkaroon ng bawat isa sa atin. Naunawaan. Ano ang challenge mo sa sarili mo ngayon? If you want revival, ano ang challenge mo? Panginoon, kung marirevive ako. Sagutin niyo sa isip niyo. Panginoon, sa oras na ito, kung blank, marirevive ako, marirestore ako ngayon. Dito po mga kapatid sa Matthew chapter 9 verse 27 hanggang 30. Bago po tayo magtapos, mabilis naman po tayo. Matthew chapter 9 verse 27. hanggang 30. Ang sabi po ng Biblia, at pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nangagsisigaw at nangagsasabi, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Number 29. Na magkakayo'y sa kanya'y kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay isang mangyayari sa inyo. Number 30. At nangadilap ang kanilang mga mata at mahigpit na ipinagbilin sa kanila na sinasabi, ingatan ninyo, sino may huwag makaalam nito. Dito muna tayo sa dulo, bago tayo magtapos. Kapag ang Panginoong Diyos ay nagpapagaling ng mga karamdaman, lagi po niyang binibilin, ingatan niyo, huwag niyong sasabihin ito. Ganun po kapribado ang Diyos sa pagpapagaling at sa kanyang bilin. Mag-ingat po kayo sa mga kumakalat sa Facebook na mga pastor na nagpe-perform, nagpapagaling, mga kapatid, nagpapalakad ng mga lumpo. Iba ang kanilang pamamaraan sa pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung tunay sila, hindi nila ilalagay yan doon. Dahil yung mga bagay na kamanghamanghang ginagawa ni Kristo, gusto niya ilihim. At ikaw lang na pinagaling at ang Diyos ang mag-usap. Maghandog ka. Lagi sinasabi ng Panginoon niya. Makakita kayo ng mga pastor, mga kapatid dyan sa Facebook na nagpapagaling. Posible naman silang magpagaling. Pero sometimes, kailangan din po natin intindihin. Sometimes, nagpe-perform na lang sila. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa ganitong klaseng espiritu. At kung babalikan natin ang 27 mga kapatid, ito po ay kwento sa pagitan ni Jesus at nang sumusunod sa kanya na dalawang lalaking bulag, na kung saan, mga kapatid, nagsisisigaw ang mga lalaking bulag na ito. Sinusundan ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang pagiging bulag, tumikit po kayo. Tikit po kayo. Sandali. Tikit lang po kayo. May nakikita kayo? Di ba wala? Ganyan. Wala kayong makita. Ganyan po ang bulag. Wala po silang nakikita mga kapatid na kung saan buong buhay nila hindi po sila nakakita. Subalit sa panahon po natin, may mga taong nakakakita, ngunit mga bulag mga kapatid. Hindi po sa tinatawag na physical, kundi bulag sila sa spiritual na hindi po nila nakikita ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Hindi po nila namamalayan na sa bawat gawain ng Panginoon, ang Diyos ay nakahandang kumilos, subalit marami sa mga tao na nakakakita physically, ngunit bulag sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Hindi sila maka-worship sa Panginoon kasi bulag sila.
Hindi nila magawang magpuri sa Panginoon, bagamat sila'y nakakakita, mag-oobserba lang sila sa mga katabi nila, bakit ganun, bakit umiiyak sila, bakit nagtataas sila ng kamay? Kasi bulag sila sa spiritual. Naalala ko po yung aking kasamahan, sinabi, bakit kailangan pang umiyak-iyak? Pwede naman manalangin lang. Dahil bulag sila. Ngayon, sinasabi dito mga kapatid, kung ang sino mang tao ay mayroong pananampalataya, mangyayari sa kanya ang ayon sa kanyang pananampalataya. Itong mga bulag na ito, mga kapatid, sinabi nila, o sinabi dito sa 38, at nang pumasok siya sa bahay, si Jesus po pumasok, ay nagsinapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, na nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito. Alam niyo mga kapatid, kung ano man po ang dinidemand at hinihingi ninyo sa Panginoon, first of all, kailangan natin suriin natin sarili. Itanong natin, naniniwala po ba tayo na gagawin nyo ng Diyos sa atin? Naniniwala ba tayo na gagawin ng Panginoon na tulungan tayo? Kasi kung hindi naman po, para saan pa po ang pananalangin natin? Kung nag-aasam po ang iba sa atin dito ng revival, at alam naman natin yun. Kaya nga tayo magulo eh. Kaya nga tayo nabubulag kahit nasa Panginoon na tayo. Kahit pakinig tayo ng pakinig ng salita ng Panginoon, bakit hindi pa rin natin magawang isurrender ang ating buhay? Kasi nga nabubulag na tayo. Hindi natin naiintindihan kung gaano kahalaga ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi makalapit. Hindi ko alam. Hindi ko alam ba't gano'n. Hindi ko alam bakit may espiritu na kung saan ay hindi kayang magsuko. Nararamdaman ko ngayon. Mabigat eh. Kakausapin kita kapatid. Hanggang kailan mo dadalhin yan? Pagkatapos nito, mga kapatid, ako po'y nakikipag-usap sa inyo ng seryosuhan. Para saan pa pagpunta mo dito? Kung hindi mo kayang ibigay sa sarili mo ang revival na nakahanda na ibigay sa iyo ng Panginoon. Nag-i-expect ang Diyos. Bakit tayo nandito eh? Nag-i-expect po ang Diyos sa inyo. Sana wag po natin hayaan na yung expectation ng Panginoon. Lalo na yung gusto niya, yung surprise niya. Gustong-gustong ibigay ng Panginoon. Pero nakikita niya sa iyo, hindi ka naman masaya sa ibibigay niya. So bakit niya ba ibibigay? Ang daming espiritu ng pag-alinlangan. Espiritu na hindi maganda. Na mismo siya rin, hindi niya maintindihan. Bakit ganun siya? Okay. Sabi dito, nang magkagayo'y kanyang hinipo ang mga mata nila. Matapos nilang sabihin na naniniwala po kami. Hinipo. Tsaka lang gumalaw ang Panginoong Hesus nung sinabi nilang naniniwala sila. Alam niyo mga kapatid, kung makita niyo po yan, nung nagtatawag sila, Panginoon, Jesus, anak ni David, bawa ka sa amin. Pumasok siya sa bahay. Alam naman ni Jesus na bulag eh. Nung bulag na, pwede ka naman sabihin, makakita ka ngayon din. Pero nilapitan niya. In-approach niya ang bulag na dalawa. At imbis na hipuin ang kanilang mga mata, hindi niya pa rin ginawa. Sabi niya, naniniwala ba kayong magagawa ko ito? Hinayaan ng Panginoon na marinig mula sa kanilang mga bibig na magsabi sila, opo, naniniwala po kami. Nung narinig ni Jesus, tsaka niya lang po ikinilos ang kanyang kamay. Hindi po ang mga mata at sila po ay nakakita. Mga kapatid, naniniwala ba kayo? Inuulit. God will perform miracles in revival today. Naniniwala ba kayo? Lalapit sa inyo mamaya Diyos. Hindi ako. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, nung sinabi nilang naniniwala kami sa iyo,
Sabi niya, according to your faith, be it unto you. Ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa sinasabi niyong 2 bulag na kayo, ayon sa sinasabi ninyo, mangyayari ang pinapaniwalaan ninyo, mangyayari ang ine-expect ninyo sa akin kung bakit ako lumapit sa inyo. Mga kapatid, tatandaan niyo po, napakahirap pong mamuhay kapag ikaw po ay bulag. At ang bulag, kung tatanungin niyo po siya, ang ultimate dream niya sa buhay, hindi ang yumaman, hindi po gumanda ang buhay, kundi lagi nilang sinasabi, makakita ako. Kahit hindi na siguro ako yumaman, basta makakita ako. Gusto kong makalakad, gusto kong makita ang lahat ng bagay, ang tanawin. Subalit nakakalungkot isipin mga kapatid, na tayong mga nakakakita ay bulag sa katotohanan. May mga tao na umaasa sa Panginoon sa milagro, na kung ako'y gagaling lamang mula sa pagiging bulag, maglilingkod ako sa Panginoon. Mula sa pagiging bulag, pag ako nakakita buong buhay ko, maglilingkod ko sa Panginoong Diyos. Ganon ang mga tao na hopeless sa kanilang situation, mga kapatid, na kung saan tanging himala na lamang ang kanilang inaasahan. At pag nangyari yun, mga kapatid, tatandaan niyo po, marami sa mga pinagaling ni Jesus naglingkod sa Panginoon, hindi po dahil sa napilitan sila, kundi dahil mula sa walang pag-asa, sila po ay nanampalataya, pinagaling sila ng Diyos, at sila po ay naglingkod. Mga kapatid, kailangan pa ba nating maaksidente, makomatos, tapos humingi ng himala ang iyong pamilya at pagalingin ka, tsaka ka lang maglilingkod sa Panginoon? Mga kapatid, huwag niyo pong antayin na kayo po ay may hindi magandang mangyari sa inyong buhay bago ninyo ma-realize na maganda pala maglingkod sa Panginoon. Huwag niyo antayin, mga kapatid, na abuti na nasa wheelchair ka na bago mo sabihin sa iyong sarili, sa iyong mga katabi, buti kayo, nakakalakad kayo buti kayo, may mga kamay kayo na may papalakpak, pero hindi nyo ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. Kung ako lang sana nakakalakad, ipapakita ko sa inyo kung paano lumundag sa Panginoon. Kung ako lang sana may kamay, dahil wala siyang kamay, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo kung paano pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise. Hallelujah. Don't give up on your faith. Praise the Lord. Hallelujah. Halos 4 na araw kung hindi matapos-tapos ang preaching na ito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya matapos. Aminin ko sa inyo, hanggang ngayon hindi siya tapos. Pero ramdam ko may gustong gawin ang Panginoon. Praise the Lord. May gustong sabihin ng Panginoon. Amen. Huwag na huwag niyo pong isusuko yan. Praise the Lord. Yung tinanggap ninyong pananampalataya, huwag na huwag ninyong isusuko yan, mga kapatid. Amen. Kahit na may nasa sitwasyon kayo, mga kapatid, na totoo pa ba? Totoo pa ba may Panginoon? May cancer ang aking asawa? May sakit ang aking anak? Parang hindi na yata mabubuo ang pamilya namin. Totoo pa bang mayroong Panginoon? Totoo pa bang mayroong Diyos? Kapatid, don't give up on your faith. Huwag na huwag ninyong isusuko ang pananampalataya ninyo. Lalapit ang Diyos sa inyo. Sa oras na kayo itatawag, lalapit ang Panginoon sa inyo. Subalit ang tanong na kailangan niyong sagutin pag sinabi ng Diyos sa
Naniniwala ka ba kaya kitang pagalingin ulit? Naniniwala ka ba na kaya kitang bigyan ng magandang buhay? Naniniwala ka ba na kaya kitang i-revive? Naniniwala ka ba na kaya kong pagalingin ang mga sugat mo? Naniniwala ka ba na kaya kong pagalingin ang iyong spiritual na kung saan emotionally down ka? Naniniwala ka ba? At kapag sinabi mo, Panginoon, naniniwala ako. According to your word, be it unto me. Ayon sa sinasabi mo sa Panginoon ngayon, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito po gusto kayong dalhin sa isang sitwasyon. Isipin ninyo lahat ng uri ng karamdaman ngayon. Pangalanan ninyo lahat. Mga lumpo, mga bulag, may mga sakit, nawala ng pag-asa, may mga kapansanan. Lahat sila magsasabi, gusto nilang gumaling. At kung may pagkakataon lamang, at kung talagang mayroong Panginoon, maaaring sila po ay mag-take ng challenge kung talagang may Diyos at mapapagaling niya ako mismo sa oras na ito. Maglilingkod ako sa Diyos na yan. Mga kapatid, kailangan pa ba? Inuulit ko, kailangan pa ba nating dumaan sa sitwasyon na gano'n bago natin lubusang maintindihan na purihin at sambahin ang ating Diyos sa oras na ito? Mga kapatid, huwag niyo pong isusuko. Isuko niyo ng lahat, huwag lamang po pananampalatayang tinanggap ninyo sa Panginoon. Huwag ninyong isusuko yan. Huwag ninyong isusuko ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi mo binayaran yan. Binigay sa iyo ang Panginoon ng libre. Wala ka dyan ginastos, wala ka dyan pinaghirapan. Libre niyang binigay yan, mga kapatid. Anong ginagawa natin? Bakit natin hinahayaang umalis tayo sa puter ng Panginoon? Libre niyang binigay. Wala ka pinaghirapan, kapatid. Tanging pananampalataya na lang ang ihaambag mo para sa sarili mo, hindi mo pa magawa. Salitain mo ang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon at sasabihin ko sa iyo, nagkakamali ka. Salitain mo ngayon ang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoon at sasabihin ko sa iyo, sinungaling ka. Salitain mo ngayon sa oras na ito na hindi ka kayang i-revive ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, sinungaling ka. Ay ang Diyos na aking pinag-iinguran, mga kapatid. Ang Diyos na aking pinag-iinguran sa mahabang panahon ay ang San Diyos na walang limitasyon pagdating sa pag-perform ng miracles. Ang Diyos na walang limitasyon pagdating sa revival. Mga kapatid, kung matatandaan niyo po nang nangaral si Apostol Pedro kay Cornelio, nangaral siya ng Ebanghelyo. Si Cornelio hindi na hiningi ang siya po ay puspusin. Hindi niya hiningi ang revival, mga kapatid. Subalit nakita ng Panginoon sa kanyang puso ang dalisay, mga kapatid, na pananampalataya. At ang dalisay na pananampalataya, mga kapatid, ay may kakayahan makakuha ng atensyon ng Panginoon Diyos. At ikaw ay kanyang pagagalingin. Ikaw ay kanyang ililigtas. Kung makita niya sa iyong puso na ikaw ay nananampalataya. Mga kapatid, yung babaeng inaagasan ng dugo, 12 taon, imagine nyo sa mga kababaihan, meron siyang regla na kung saan 12 taon. At hindi lang basta regla, siya po, mga kapatid, ay inaagasan ng dugo. 12 taon siya naghihirap, nagturo sa mga kapatid kung saan siya marahil na albularyo pumunta, na kung saan siya sa mga gamot na pumunta, mga kapatid. Ngunit hindi siya makakita ng sagot. Pumunta na siya sa doktor, pumunta na siya sa mga magagaling na Panginoon na doktor, mga kapatid. At ang dumating ang panahon na kung saan ang kanyang ari-arian, ang lahat ng kanyang resources, kanyang ibinenta, mga kapatid, para lang gusto siya po ay gumaling. Pumunta sa pinakamagagaling na manggagamot. Subalit dumating sa isang sitwasyon, naubos ang lahat ng resources niya, mga kapatid, at wala siyang nakitang kagalingan, mga kapatid, sa kanyang buhay. Subalit narito, nang marinig niya ang pangalang Jesus, narinig niya mga bagay na ginawa ng Panginoon sa mga taong gaya ng may sakit at pinagaling. Lord Trish, sa hindi sa nagpakasakali, sa sobrang
Imagine mga kapatid, 12 years ang nagdurusa. 12 years na mga kapatid, iniinda niya ang kanyang karamdaman sa kanyang pagtulog. Marahil hindi niya na alam kung paano siya matutulog. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Hindi niya na alam kung saan siya lulugar mga kapatid. But when she heard the name of Jesus mga kapatid, the name of Jesus, hindi siya nagatubili. Ang sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Imagine niyo kapatid, laylayan lang ng damit. Hiling niya sa kanyang sarili, laylayan lang. Naniniwala ko, gagaling ako. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, kung i-visualize natin paano yun nangyari, hindi natin alam kung paano siya naglakad. Napakaraming tao sumusunod kay Kristo. Wala nang islam kung tutusin. Subalit sa po mga kapatid ay pilit. Hindi ko ma-imagine kung paano siya nagpilit at naglakad. Na may ipon niya laylayan mga kapatid. Bakit laylayan mga kapatid? Yun na lang po ang chance niya. Ang pinakamababang lugar na kung saan maabot niya ang Panginoon. Yung laylayan, hindi ang shoulder ng Diyos, hindi ang buhok ng Panginoon, kundi yung laylayan. Pinapakita niya sa kanyang sarili mga kapatid. Yung pagpapakumbaba, yung laylayan na yun ang magliligtas sa akin. Yung laylayan na yun ang magpapagaling sa akin. Kaya kung mahihipo ko yun, gagaling ako. At nang ito'y mahipo niya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, tumigil ang pag-aagas ng kanyang dugo. Huminto ang Panginoon at sinabi niya sa mga alagad, sino ang humipo sa akin? Kung iisipin po ninyo mga kapatid, kung ikaw ay nandun sa sitwasyon na yan, pwede mo sabihin, ala, ang dami-dami namin Panginoon, sasabihin ninyo kung sino humipo sa inyo. Ngunit sabi ng Panginoon, may humipo sa akin, sapagkat may lumabas na kapangyarihan mula sa akin. Mga kapatid, tatandaan niyo po, ang pananampalataya ninyo ay may kakayanang makapag-release ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Yung pananampalataya ninyo mga kapatid, kayang makapagpahinto sa Panginoon. Biruin niyo, huminto ang Panginoon. Nagbigay pa siya ng panahon para namang tingnan kung sino humipo sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon? Pinagaling ka lang iyong pananampalataya. Praise the Lord. Kapatid, may sasabihin ako sa inyo na isang napakadakilang bagay liban pa sa Panginoong Hesus. Pinagaling sila, lahat ng may karamdaman at sakit, lahat ng mga walang pag-asa, silang lahat ay gumaling sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya ano po ang ating inaalala? Kaya kung ano po ang ating kinababalisa mga kapatid, kung ang pananampalataya mo lang pala ay sapat na upang ikaw po ay pagalingin ng Diyos, upang ikaw ay bigyan niya ng buhay, upang ikaw ay bigyan niya mga kapatid ng maayos na pamumuhay spiritual. Sa oras na ito mga kapatid, bago natin purihin ang Panginoon, don't give up on your faith mga kapatid. Ano man ang mangyari, saan ka man abutin, saan ka man makarating mga kapatid, to the point na tinatawanan ka na ng mga tao, hindi ka pa pahihinto sa pagsamba-samba mo sa Panginoon, naghihirap ka na, nagdudusa ka na, ang dami mo nang naririnig na negatibong bagay mga kapatid sa iyong buhay. Huwag na huwag mong bibitawan ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. Maraming dahilan, yes mga kapatid, gusto kong dito tapusin ito. Maraming dahilan para sumuko sa Panginoon. Yes, hindi natin yan may kakaila. Maraming dahilan para umayaw. Maraming dahilan para tumigil. Maraming dahilan mga kapatid na pwede sa ating pumigil sa paglilingkod sa Diyos. Nariyan ang discouragement, nariyan ang bisyo, nandiyan dyan ang mga pagsubok, nandiyan dyan ang mga karamdaman mga kapatid. Subalit sasabihin ko sa inyo sa oras na ito, huwag ninyong isusuko ang pananampalataya tinanggap ninyo sa
makuha. Don't give up on your faith, Lord. Naniniwala ako. Your presence is enough. Your presence is enough. Panginoon, ako po inyong puspusin ang Espiritu Santo. Presensya mo lang, O Diyos, ay maramdaman ko sa oras na ito. Gagaling ako sa karamdaman ko. Presensya mo lang, Panginoon. Isang presensya lang. Gagaling ako. Isang presensya lang. Marirevive ako. Isang presensya lang. I will speak again. I will speak again. Hallelujah. I will speak again. I will receive the gift of the Holy Ghost. Mga kapatid, wala po tayong service mamaya. Family day. Ito lang po ang araw na mag-worship tayo ngayon. Huwag niyo pong ipagkain sa sarili ninyo. Mga kapatid, ito lang po ang sandali na yun. Huwag po natin ipagkain na makakita sa oras nito. At aminin, Lord, mahabang panahon akong naging bulag. Hindi ko nakita ang iyong mga gawa. Hindi ko nakita ang iyong mga pagkilos. Hindi ko nakita at naramdaman